Hello sa inyo! Okay, for today, pag-uusapan natin ang isang, medyo weird at nakakagulat na issue na yumanig sa sistema ng edukasyon dito sa Pilipinas. Pinag-uusapan natin ang isang malawakang pandaraya kung saan ang mga biktima, hindi lang kabanan ng bayan, kundi yung mga tunay na estudyanteng dapat sanang natutulungan. Isipin nyo to ha, paano kung yung isang pangalan sa school roster, yung sa listahan ng klase, hindi pala totoo? Paano kung yung estudyanteng yon ay, isa lang multo sa papel? Diyan mismo nagsisimula ang buong kwentong to. Grabe, may isang report pa nga nagsabi at ito yung quote, pati ang roll call ay may multo. Sobrang tindi ng linya niyan, di ba? Talagang ramdam mo kung gaano kalala yung problema. So sige, simulan na nating alamin kung ano ba talaga ang nangyari dito. Okay, unahin natin to. Ano nga ba talaga itong ghost student na sinasabi nila? At paano nangyari na bigla na lang silang nabuhay sa records ng ating mga eskwelahan? So simple lang, ang ghost student, ito yung pangalan ng isang peking estudyante as in hindi siya nag-exist na in-enroll ng isang eskwelahan sa kanilang mga record. Bakit? Para makakubra ng pondo o voucher mula sa gobyerno. Pera na dapat sana mapupunta sa mga tunay at nangangailangang estudyante. Okay, so alam na natin kung ano yung ghost student. Ang aalamin naman natin ngayon is paano nila to nagawa, paano gumana yung buong modus. Let's break it down. May tatlong pangunahing hakbang yung scheme na to. Number 1, nag-enroll sila ng mga peking estudyante. Kumbaga, pinalobo ng ilang private schools yung listahan nila gamit yung mga pangalang to na wala namang katotohanan. Number 2, syempre, sinamantala nila yung mga butas sa sistema ng DepEd. At number 3, yung resulta. Nakakuha sila ng totoong pera, totoong subsidy para sa mga estudyanteng multo. Pero, teka muna. Paano naging posible ito sa ganito kalaking sukat? Kasi hindi ito simpleng pagkakamali lang Nangyari to dahil sa tinatawag na systemic lapses. Ibig sabihin, may malaking kahinaan mismo sa sistema. Partikular sa voucher management system at sa learner information system ng DepEd. Ito yung mga system na dapat sana ang bantay para hindi mangyari ang mga ganitong bagay. Okay, at dito na tayo sa part na nakakalula. Pag-usapan natin yung mga numero. At maniwala kayo, sobrang laki ng mga to. Humigit kumulang 22,000. Grabe, isipin nyo, 22,000 na peking estudyante. Sapat yan para punuin ang isang maliit na arena. Ganyan karami yung ghost beneficiaries na nakita sa senior high school voucher program. 22,000 multo na kumuha ng pondo ng gobyerno. At yung katumbas na pera niyan, tinatayang aabot sa 200 milyong pesos. 200 million pesos. Ang dami nang magagawa niyan, di ba? Ilang classroom na yan, ilang libo-libong libro, o kaya scholarships para sa mga totoong estudyante. Pero yun nga, yung perang yon nalagay sa alanganin. Ang resulta, dahil sa mga nadiskubreng anomalya, 55 eskwelahan, 55 schools ang tinanggal sa voucher program. So malinaw na hindi to gawa ng isa o dalawang paaralan lang, malawakan talaga. So ang tanong ngayon, paano ba ito natuklasan? At ano yung mga naging aksyon ng gobyerno? Okay, balikan natin yung timeline ng investigasyon. Lumalabas na hindi pala bago tong issue. Way back in 2017, may red flag na mula sa COA tungkol sa mga problema sa billing. Ngayon, fast forward tayo sa panahon ni dating DepEd Secretary Sara Duterte between 2022 and 2024. Dito na talaga lumabas yung mga malalaking anomalya. Pagkatapos niyang mag-resign noong July 2024 at pumasok na si Secretary Sani Angara, doon na nagsimulang gumulong yung mga kasong kriminal laban sa ilang paaralan, mga September 2025 yon. At syempre, sa gitna ng lahat ng ito, sino bang makakalimot sa linyang binitawan ni Sara Duterte noong siya'y umalis? Welcome to the chaos. Alam nyo, nung una parang joke lang. Pero para sa mga kritiko, nang lumabas tong ghost student scandal, para daw itong pag-angin sa kung anong gulo ang iniwan niya sa ahensya. So para maging fair, ano ba yung mga konkretong aksyon na ginawa? Okay, base sa mga ulat, sa panahon ni Secretary Duterte, naglunsad sila ng internal validation at dahil doon, napigilan nila yung pag-release ng mahigit 52 million pesos na fraudulent claims. Ngayon, pagdating naman sa panahon ni Secretary Angara, doon na umabot sa pagsasampa ng kasong kriminal laban sa 7 paaralan at humingi na rin sila ng tulong sa NBI para sa mas malalimang investigasyon.
Okay, so pagkatapos ng lahat ng yan, yung mga numero, yung timeline, ang pinakaimportanteng tanong ay, bakit ba ito mahalaga? Ano yung epekto nito sa ating lahat? At dito talaga yung pinakamasakit na parte. Kasi ang bawat isang ghost student ay katumbas ng isang totoong estudyante na hindi nakatanggap ng tulong. Yung perang ninakaw para sa mga multo, yun yung perang dapat sanang nagpaaral sa isang batang may pangarap. Kaya ito ang iiwan kong tanong para sa inyo. Kapag ang isang buong sistema ay nagkaganito, sino ba talaga ang dapat managot? Yung mga taong direktang nanloko lang ba? O yung sistema mismo na may butas? O baka naman, yung mga leader na dapat sanay nagbabantay dito? Isang bagay na kailangan nating pag-isipan ng mabuti.